Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso, ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama ng tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang si Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy niya ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad, ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas, ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang, kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yeong nagpapala sa iyo ay pagpalain." Ang salita ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, ay kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat nababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan.
Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong Sabadong ito, this week, tayo po ay nasa 13th week in Ordinary Time. Mga minamahal na kapatid, ewan ko po kung inyong naranasan nung kayo po nasa eskwelahan, pero minsan sa mga schools, may mga hayop din po doon, may mga aso, minsan may mga pusa, no? Minsan kahit pa nga sa classroom, nakakapasok yung mga pusa. Meron po daw kwento ng isang pusa na naging tambay ng isang classroom. Doon po siya nag-i-stay, doon siya nahihiga, kahit pa nga yung teacher ay naroon at yung mga estudyante ay nagkaklase. Pero hinayaan lang ng teacher at nung mga estudyante kasi wala namang ginagawa, nakahiga lang doon sa may mesa ng guro, yun pong pusa. Yun nga lang, after po ng isang taon, yung mga estudyante po ay nag-move on na, no? Nagpalitan na po yung kanila pong classroom, yung pusa nag-stay pa din doon. No? Kaya po, after a year naman, yung teacher naman ang nalipat. No? Pero yung pusa naroon pa rin. No? Bago na yung estudyante, bago na yung guro, pero yung pusa gustong-gusto nakatambay doon sa lugar na iyon. Hanggang sa dumating daw po na yung pusa naman ang nawala at namatay. Pero dahil yung mga guro at yung mga estudyante na sanay na mayroong pusa doon, ang ginawa, kumuha ng pusa, itnali doon sa isang lamesa. Dahil nga, nakasanayan na daw na mayroong pusa sa lugar na iyon. Pero alam natin totoo, ang pusa ay naandoon lang dahil isang araw siya pumasok doon at hinayaan ng mga guro at ng mga estudyante. Mayroon pong dahilan kung bakit mayroong pusa sa classroom na iyon. Hindi po kailangang kumuha ng bagong pusa para lang sabihing tradisyon na ito. Mga minamahal na kapatid, parang ganito po ang nangyari madalas sa ating mga tao. Ang ating pangunawa ng tradisyon ay para bang dahil yan ay nakasanayan namin yan ay naipara sa amin Hindi po. Nawa maging taro sa atin, ang mga tradisyon mayroon pong dahilan kung bakit nagsimula. Hindi po ito dahil lang mayroong isang taong paggising sa umaga, ang sabi niya, parang gusto kong gawin ang bagay nito at gustong gawing tradisyon. Hindi po. Madalas, ang mga tradisyon, meron bang pangailangan, meron pong sitwasyon, meron pong kondisyon na nais po nilang ay tugunan. Kung kaya mula po noon, ang nagpatuloy na po yung tradisyon na ito, naipasa ng naipasa. Ang tradisyon, meron pong dahilan. Meron po itong pinagmulan. Mga minamahal, ito po ang naisabihin ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. Kung saan po ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, kaila pong tanong, bakit ang mga alagad mo? No? Bakit kayo? Hindi kayo nagfa-fasting, hindi kayo nag-aayuno. Kung kaya po, ang Panginoon tila ba nagpaalaala, nagpaliwanag sa kanila na halimbawa, bakit ba yung lagyan ng alak hindi pwedeng bago tapos tapalan mo ng luma? No? O kaya yun pong tela, hindi pwedeng yung bago, tapalan mo ng luma, ano? And vice versa. Hindi pwedeng ganoon. Dapat may bago sa bago, luma sa luma. Nang sa gayon po ay maayos yung damit o maayos po yung alak. Mayroon pong dahilan kung bakit po ginagawa. At ito po madalas ay praktikal. Alam niyo po, ang ating pananampalataya, ganyan na ganyan din po. Hindi po ito dahil sa kawalan, may nakaisip. No? Ang ating pong mga ginagawa pong mga practices, meron pong dahilan. Halimbawa na lang po, yung fasting, ang dahilan, ito ay para pong disiplina po sa atin. Na para huwag po yung lahat ng gusto ng katawan, yung luho ng katawan, yung tendency ng katawan, kailangan pagbibigyan. Otherwise, we would fall into sin. Yung lahat ng gusto ng katawan, ibibigay mo, sa huli, hindi mo na hawak yung katawan mo. Ikaw na ang may hawak. Ikaw na ang hawak ng iyong katawan. Kung kaya po may mga ganitong disiplina. Mga minamahal, ang ating pong tradisyon bilang mga Katoliko, may dahilan, may pinagmulan. Maganda po, pag may time po tayo, minsan-minsan, i-google po natin, look back at history. Ano ba yung dahilan? And knowing so, we come to appreciate ano yung halaga,
ano yung pinagmulan, ano yung dahilan ng ating mga tradisyon. Ang tradisyon ng mga Katoliko ay hindi lang po dahil sa ito po'y nakagawian. Ang tradisyon ng mga Katoliko, mayroon pong dahilan para po tayo ay mapalapit sa Diyos, tayo po makapaglingkod sa ating kapwa, at tayo mabuo bilang simbahan. Nawa sa pamamagitan ng ating mga tradisyon bilang mga Katoliko, mga tradisyon sa simbahan, ating panglalong mahalin, maunawaan ang ating pananampalataya. Alamin natin, mag-research po tayo nang sa gayon malaman natin ang dahilan at lalo pa natin itong pahahalagahan. Hayaan niyo po ngayong manalangin po tayo na nawa ang mga tradisyon po ng ating simbahan, ng ating pananampalataya ay maghatid sa atin lalo palapit sa Diyos, palapit sa simbahan, at palapit sa bawat isa. Panginoon, nawa po ang lahat ng aming gawain sa aming simbahan, sa aming pong mga komunidad bilang mga Katoliko, ay hindi lang po mga panglabas, kung hindi tunay nga, alam namin ang dahilan, kung kaya ito aming pinapahalagahan. Alam namin na ang mga bagay, ang mga tradisyon, ang mga gawain ito ay upang kami ay mapalapit sa iyo, lumago sa pananampalataya, at gayon din magsama-sama kami bilang isang simbahang nagmamahal sa iyo at naglilingkod sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming dadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na mabuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.